Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ronel. Taong 1989, Negros Occidental. Ilang buwan na ang nakalipas. Magmula ng huling labanan sa pagitan ng militar at rebelde, marami ang nasawi. Mga inosente na gusto lang naman sanang mabuhay ng payapa, subalit kinitil ang buhay ng balang ligaw. Kabilang sa naagrabyado ang magpinsang Raymond at Mikoy. 39 na taong gulang si Raymond, samantalang 11 anyos pa lamang si Mikoy. Malayong kamag-anak ang mga ito. Ngayon lang nagsama matapos parehong nasangkot sa digmaan ang bawat pamilya. Swerte na nabuhay sila. Hindi naman pwedeng pabayaan ni Raymond ang bata, kung kaya't sinama at siya itong tumayong magulang. Kaso nga lang hindi magkasundo dahil masyadong madaldal ang bata at malakas sumagot. Kasalukuyang inaani ang mani. Binilisan na Raymond ang kilos dahil tirik na ang araw. Napabuntong hininga na lamang ng masipatang pinsan. Nakasalampak sa lupa habang puno ng mani ang sombrerong salakot. Tutok na tutok ito sa pagkain. Dumakot ng damo si Raymond at saka binato rito. Masamang tumitig sa kanya. Ano ba ginagawa mo? Kitang kumakain yung tao eh. Malaki ka na, pero bastos ka. Wika ni Mikoy. Sinama kita rito para tumulong, hindi para kumain. Tanghaling tapat na, pero hindi pa tayo tapos sa pag-aani. Magiging inihaw tayo bago mga lahati. Tumulong ka nga, ang init-init eh. Kaya mo yan, malaki ka na. Bata pa ako, kaya dapat pakain-kain lang. Ikaw naman, huwag ka masyadong mariklamo kasi gawain niya ng matatanda. Maghahanap buhay, kakayod, ganun dapat. Ganun ba? Paano kung sabihin ko matagal na ako nagtitimpi sa'yo ha? Pwede kitang palayasin. Kaya mo ba talaga akong palayasin? Mawala nga lang ako, maghahanap ka kaagad eh. Teka, rebelde! Nataranta ang bata nang mahagip sa paanan ng bundok ang grupo ng rebelde. Dali-daling nagtungo si Mikoy sa damuhan kung saan may sekretong lagusan patungo sa tahanan. Ginawa niya ito para kapag lalakwat siya ang bata, mabilis makaiwas kapag makakasalubong ang mga rebelde. Dumiretso kay Raymond ang grupo nang makita siya. Nagbuntong hininga ang binata. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ano pong may tutulong ko? Tinignan ng grupo ang mga mani na maayos na sanang nakailera sa tabi. Napakuyom na lamang si Raymond ng tadyakan ang mga ito. Lumapit sa kanya ang tumatayong lider, si Kasawa. Nagsasawa na kami sa mani mo. Kada baba namin dito, palagi ka naming naaabutang nag-aani. Wala ka na bang ibang kabuhayan maliban dito? Nakakasakit ng tiyan ng mani. Hindi mo ba alam yan? Nagdudulot lang ito ng pananakit ng tiyan kung maramihan ang kakainin mo at hindi sanay ang kakain. Ilang buwan naman ang bibilangin bago muling makapag-ani. Sadyang minalas lang siguro kasi kapag napaparito, tag-ani. Hindi ko gustong tabas ng dila mo ha. Hindi mo ba ako kilala? Lahat ng magsasaka dito na nagsasalita ng masama laban sa akin, pinuputulan ko ng dila. Tignan mo, wala nang nagsasaka sa bukiring ito dahil lahat sila natatakot na umapak. Parang ikaw ang naiwan ah. Matapang ka ba? Napatras si Raymond nang sundot-sundutin ang tiyan ng armas na merong kutsilyo sa dulo. Napadaing ang binata. Nararamdaman niya ang paglapat ng patalim. Nagsimulang tumawa ang grupo. Ang halakhak ng mga ito ang nagpapaalala kung gaano sila kasama. Tumatawa rin ang rebeldeng naabutan niyang kumitil ng buhay ng pamilya. Nang tumagal, hindi nakapagpigil. Pasimpleng binawi ang armas.
Walang ano-anong pinaputokan ng lahat. Direkta sa ulo. Sa isang iglap, nadungisan ng dugo ang mga aning mani. Gayunpaman hindi nang hinayang dahil sa punto ng pagparito sa taniman, mababawasan ang dami ng rebelde. Matapos maayos ang bangkat ng naani, pinasan at saka tinalikuran ang nakabulagta na mga katawan. Sigurado naman siya na may maglilinis sa mga ito. Kapwa rebelde na mapapadaan sa lugar. Malaki ka na, pero maliit ang utak. Sa tingin mo ba, panalo ka sa engkwentrong yun? Raymond, hindi nalalayong mamayang gabi, may lulusob dito sa atin para maningil. Si Kasawa pa talaga. Leader yun ng pangkat eh. Maraming magagalit sa inyan, pati ako madadamay. Kung makapagsalita ka naman, akala mo may ambag ka. Maliit ka pa pero napakalaki ng bunganga mo. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Mabait naman si Tia Ani at Tio Jose, pati ang mga kapatid mo. Totoo nga sigurong sabi-sabi ng magkakapatid may pagkakaiba. Kung karamihan anghel ang asal, may isa talaga mag-aasal demonyo at ikaw yun. Ang sabihin mo, natamaan ka lang sa sinabi ko. Ayaw pa talagang aminin. Ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari sa'yo mamaya. Sana manatili kang buhay. Saan ka naman pupunta? May dala pang pagkain at damit Maglalayas ka ba? Maghanap muna ako ng pansamantalang matitira, no? Ayoko pang mamatay sa kamay ng mga rebelde. Alis muna ako dito sa bahay mo. Kamot-ulong sinundan ng tingin ni Raymond ang bata. Natawa na lamang sa inasta nito. Hindi na rin siya nabahala dahil sa ginawang lagusan sa ilalim ng lupa. Merong hawla na kakasya ang tao. Tinuruan niya si Mikoy na doon magtutungo kapag may gulo. Ligtas doon at hindi madaling matunton. Naupo siya sa mesa. Tinapos ang pagkain na naiwan ng pinsan. Sa kalagitnaan, umugong na ang mabibilis sa mga yabag. Malayo pa, pero dinig na niya. Dali-daling pinatay ang ilaw at saka pumwesto. Hindi nagtagal, pabalibag na bumukas ang pintuan. 2 tao ang pumasok. Nakatutok sa unahan ang naghahaba ang armas. Sinuyod ng mga ito ang buong tahanan. Sinilip ni Raymond ang labas. Sa bilang niya may nag-aantay na 4. Bago lumabas ang 2 sa loob para ibalitang walang tao, dali-daling itinumba. Diretsyong ginilita ng leeg, siniguradong hindi maglilikha ng ingay. Itinabi ang katawan ng mga ito. Dumaan sa bintana, isa-isang ginapang ang kinaroroonan ng mga kasabwat. Matagumpay na natapos. Pasimpleng pinagpagan ang mga kamay. Pero sa sandaling tumayo, natigilan ng maramdaman ang pagtama ng bala sa likod. Sunod-sunod, pero hindi siya naapektuhan. At upang magmukhang makatotohanan, nilaro niya ang laban. Nagpanggap na patay ang binata. Tumabi sa bangkay ng mga pinaslang. Mulat ang mga mata niya para malaman ang galaw ng paligid. Lumapit ang rebeldeng bumaril sa kanya. Nang akmang ilalapat ang daliri sa pulso para alamin kung buhay pa. Itinarak sa leg nito ang bitbit na kutsilyo. Nanlaki ang mga matang humandusay. Pinanood itong nangingisay hanggang sa malagutan ng hininga. Binalingan ni Raymond ang paligid. Inaninag kahit ang pinakamadilim na bahagi. Nang makitang wala ng rebelde, dahan-dahang hinila palayo ang mga bangkay. Kinarga ng balsang pangsaka, tinambak sa paanan ng kabundukan, maging ang mga damot halaman sa bakura na merong dugo ay ginapas, hindi nag-iwan ng anumang bakas. Binabalandra mo na naman yung anting-anting mo. Huwag ka masyadong hambog Baka mamaya, ikaw na tong kasunod na nakatiyaya. Aba, mautak ka rin Kung magsisimula pa lang ang gulo, nakalis ka na. Babalik kapag tapos na. Wala ka talagang ibang inisip kundi ang sarili mo. Aba malamang iisipin pa ba kita, sino ka ba? At saka hoy,
May gamit ka na magliligtas sa'yo. Kahit bala ng kanyon pa ang tumama, walang mangyayari. Ako walang ganyan eh. Mabagok lang ang ulo ko, pwede na ako mamatay. Ang daldal mo talaga. Pinaglihi ka yata sa puwet ng manok eh. Bumalik ka na dun sa loob. Matulog ka kasi maaga tayo sa bayan bukas para magbenta ng mga mani. Napailing na lang si Raymond sa naging sagutan. Nasanay na siya sa bunganga ng bata, pero hindi maiwasang mabigla dahil hindi mahulaan ang lalabas sa bibig nito. Sa katunayan, alam ng pinsan ang tungkol sa pangil ng kidlat na tangan. Ito rin ang dahilan kung bakit nakaligtas sa kalagitnaan ng labanan sa pagitan ng militar at rebelde. Ginagamit niya ito para protektahan ang sarili. Kaso nga lang, minsan na ring nagalit dahil hindi kayang ipaglaban ang pamilya sa mga ligaw na bala. Hindi kayang saluin ang lahat. Gayunpaman nagpapasalamat pa rin dahil nanatiling buhay at gumagante sa sariling paraan. Para sa binata, kung hindi kayang ligpitin ng militar ng bayan ang mga rebelde, siya na ang gagawa. Unti-unting buburahin sa mundo ang mga ito. Bawat rebeldeng makakasalubong, walang pagdadalawang isip na kikitilan ng buhay. Kung bibilangin ang napaslang, mahigit 100 na magmula nung araw na simulan. Ilang taon na ang nakalipas. Sa kabutiang palad, wala pang nanghihinala sa kanya. Palihim din kung kumilos at sinisiguradong walang buhay na saksi. Kinabukasan, karga ng baslang pangsaka ang mga bangkat ng mani. Siya ang nauna para igiya sa daan ang humihilang kalabaw. Nakasampa rin ang daldalerong pinsan. Ilang beses niyang sinita para hindi makaagaw pansin ng mga rebelde. Nagkubli sa tabi-tabi. Kaso nga lang, huli na ng harangin. Sa susunod tatayin ko yung bibig mo eh. Ayan tuloy hinarang tayo. Mga manong, magandang araw sa inyo. Anong may tutulong ko? Pinasadahan ng tingin ng mga rebelde ang karga. Lumapit ang isa para masuri sa malapitan. Bumalik ito sa kasama at may binulong. Napadura pa ito. Manina naman. Kung hindi prutas, gulay. Kung hindi gulay, mais. Kung hindi mais, mani. Wala na bang ibang produktong sinasakang pesting mga tao sa lugar na to? Palagi na lang ganyan. Hoy, wala ka bang pera dyan? Amin na, kung ayaw mong masaktan pati ang bata. Sandali. Huwag mong gamitan ang init ng ulo. Kayo na nga tong humaharang. Kayo pa ang naninindak. Ano nga uli ang hanap nyo? Pera. Marami ako dito. Pero sino ang tumatayong leader nyo? Ako. Bakit anong problema? Huwag mo kaming niloloko ha. Dahil pwede kitang gawing pataba ng taniman. Nasaan ang pera? Lumapit ka dito. Pakibaba ng mga armas nyo. Binalingan ni Raymond ang bangkat. Sinenyasan si Mikoy na lumayo muna. Nang makatakbo ang bata, agarang binawi ang armas ng lider at saka mabilisang pinaputukan ang mga kasama. Nang bumulagta, gulat na tumingin sa kanya. O kita mo na. Marami na pala kayong baryang nanakaw eh. Pang-ilan na ba kami sa inarang ninyo? Tanong ni Raymond habang nakatingin sa mga baryang nahulog mula sa mga rebeldeng pinagbababaril. Napalunok ang lider nang itutok ng binata ang armas. Sandali lang. Pag-usapan natin to, kaibigan. Huwag mo kong tawaging kaibigan. Ngayon may gana kang makiusap. Samantalang kanina, halos iduro mo yung baril sa mukha ko. Akala ko leader ka. Bakit parang nabagang buntot mo? Namumutla ka pa. Oh, parang naihi ka pa sa salawala. Nakakadiri naman to. Hindi na pinatagal na Raymond ang pag-uusap. Binaril ang rebelde. Nagmamadali na rin silang umalis bago magdatingan ang ibang nakarinig ng putok.
Pagdating ng bayan, ilang oras ang inantay bago naubos ang panindang mani. Wala ang suki nilang namamakyaw kaya binenta ng kilo-kilo. Swerte namang naubos. Nang oras ng pagliligpit, napalingon si Raymond sa gawin ni Mikoy. May kaaway itong bata. Sagutan lang naman kaya hindi niya pinansin. Kaso nga lang, nakialam ang ama ng binata at sinampal si Mikoy. Dito na sumingit ang binata. Walang ano-anong sinuntok ang manong. Sa lakas ay natumba. Natambaka ng sako-sakong mais na nakatambak sa gilid. Nang akmang lalapit ang ibang saksi para sumugod, nang humakbang si Raymond ay nag-atrasan ang mga ito. Pagbalik ng tahanan, sinermona ng bata. Kung sa akin, kung makasagot ka ang tapang mo, tapos doon sa batang patpatin hindi ka lumaban, ano bang problema mo? Mangmang kasi yun. Ayokong pumatol sa mangmang. Ikaw ang mangmang, hindi ka gumanti. Sa susunod, huwag kang papayag na basta-bastahin ng kung sino. Bata man o matanda. Pag sa akin ang lakas mong magamon, pag sa ibang tao duwag ka. Manahimik ka na nga dyan. Masyado ka ring daldalero no? Matutulog na ako. Huwag kang maingay. Napabuntong hininga si Raymond sa inasal ng pinsan. Habang mag-isang nag-aayos ng lamparilla sa kusina, napansin na Raymond ang yabag sa labas. Hindi naglaon. Umalingasaw ang matinding amoy. Sinundan ito ng may hinang ingay. Kasama na dito ang mga pag-angil. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Hindi nagtagal. May sumasaglit ng pagkaskas sa bubong. May bahaging yero, kung kaya't ang bawat madaanan ng kuko ay umiingay. Hindi lang yun. Nahawi ang iilang pawid. Raymond, ano bang ginawa mo na naman? Tignan mo, may aswang Masyado ka kasing hambog Nagyabang ka siguro. Kung hindi rebelde, aswang yun nandito. Wika ni Mikoy. Gumapang mula sa higaan palapit sa kanya. Nanginginig na rin ito kung kaya't kumilos na si Raymond. Binuksan ng maliit na pintuan sa sahig at pinadaan si Mikoy. Pinatago doon ng bata. Inabutan ng langis. Kapag ganito ang sitwasyon, alam na ang gagawin. Binalikan ng binata ang aswang sa labas. Nang silipin, hindi lang nilalang ang naroon, kundi may mga rebelde na nag-aabang. Natawa pa sa sumaging ideya kung magkasabwat ba ang mga ito o sadyang nagkataon na nagsabay ang paglusob. Alin man dito, nakahanda siyang pulbusin ang lahat. Lumabas si Raymond. Nakatutok lahat ng baril sa kanya. Baliwala ang mga ito dahil inuna ang aswang. Higit na mas malaki ang banta kumpara sa mga rebelde. Nagpaputok nang makita siyang kumilos. Inakala na gagawa ng hakbang laban sa kanila. Gusto lang sanang habulin ng halimaw, pero mabilis na wala matapos ang sunod-sunod na pagputok. Napailing na lamang ang binata at pinagbigyan ang mga rebelde. Ilang bala na ang lumapat sa katawan, pero lahat ng ito ay walang epekto sa kanya. Dali-daling sinakalang isa. Ano bang sadya nyo rito? Bakit kayo nanggugulo ng disoras? Respeto naman sana. Oras ng pahinga ko ngayon Sa halip na sumagot, sinaksak siya sa balikat. Tama lang na lumapat ang dulo ng kutsilyo. Nag-iwan ng kaunting galos. Dali-daling sumigaw ang rebelde upang ipaalam sa mga kasama na hindi nagkasugat si Raymond. Kaagad ding pinatahimik. Binalik ang saksak. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan. Isa-isang nilapitan ng binata ang mga ito upang turuan ng leksyon. Binalian ng buto. Sinaksak. Binaril. Hindi naglaon, isa na lamang ang natira. Sige, lumapit ka para sumabog tayo. Hindi ka tinatablan ng bala. Tignan natin kung hindi ka pa rin tatablan kapag pinasabog ko na yung granadang to. Wika ng rebelde.
Winawasiwas pa ang hawak na granada. Mas mauuna pang sumabog ang kaluluwa mo kaysa sa granadang yan. Hoy, wag mo kong takutin dahil hindi mo ko kilala. Sabihin mo nga, ano bang pakay nyo? Hindi naman pwedeng basta na lamang kayong lulusob ng walang sadya, hindi ba? Kahit masasamang demonyo kayo, nagpaplano muna bago gumawa ng hakbang, tama ba? Ngayon, ano bang sadya nyo? Ikaw ang pumaslang kay Kasawa. Siya ang leader namin, pero basta mo siyang pinatay. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo ang lahat. Yung bumaba ng bundok nung nakaraan. Ilang miyembro ba ang hawak niya? Kami na lang ang natira. Mali. Ako na lang pala. Tatapusin kita. Alang-alang sa ginawa mo kay Kasawa at sa lahat ng kasamaan ko. Kagad hinawi ni Raymond ang granada. Mabilis ang pagkilos ni Raymond. Makikita din ang bakas na mga kuryente sa kanyang pagkilos. Nangisay ang buong katawan ng aswang na tila nilulusaw ng kuryente. Tatalikod na sana pero biglang lumitaw ang isa pang aswang. Nakadapo sa bubong. Nakipagtitigan ng ilang sandali at biglang sumugod. Tumilapon si Raymond dahil hindi inaasahan ng lakas nito. Agarang sinalo ang mga kuko. Naakma ng lalapat sa muka. Tinapatan. Unti-unting binalian ng kamay. Hindi ito pinatakas. Nabot ang baril sa tabi. Sunod-sunod na pinaputokan ng ulo. Bumulagta ito. Katabi ang bangkay ng mga rebelde. Tatalikuran na sana nang biglang napapikit. Napailamos sa sinaboy na langis. Sabing tabi, ikaw tuloy yung tinamaan. Patay na ba yung aswang? Sigurado ba yan? Ikaw kahit kailan talaga palpak ka. Mukha ba akong aswang para sa buyan mo, ha? Nagsasayang ka lang ng langis. Sabi kong tabi. Kasalanan ko bang bungol ka? Ang dami mong pinatay ngayon. Paano ko lilinisin yan? Natahimik si Raymond. Napaisip din kung paanong liligpitin ang mga katawan. Gayunpaman, natagpuan ang sariling kinarga ng balsa at saka tinambak sa bundok. Mabilisan at maingat ang galaw upang walang makasaksi. Iniiwasan lang na malagay sa alanganin kung merong makakakita sa kanya. Lalong-lalo na kung militar. Nang matapos, lumipas ang gabi na parang walang nangyari. Kinabukasan, balik sa pag-aasikaso ng taniman. Hindi naman pagmamay-ari ni Raymond ang lupain dahil wala nang sumasaka. Nagsilikas ang mga tao. Mula noong inkwentro ng militar at rebelde, siya na lamang ang nakinabang sa lugar. Sa kalagitnaan, may napansin na nagtatago sa hindi kalayuan. Natapos na lang siya, naroon pa rin ang mga ito. Hindi naman rebelde dahil lantad na lantad ang itsura. Walang dalang armas o anumang patalim. Nanatili lang din ito sa malayuan, subalit panay ang titig sa kanya. Nang matapos ang gawain, binigyang pansin ang mga ito. Mula sa pagkakaupo ay tumayo at sinalubong siya. Magandang hapon po sa inyo. Ano may paglilingkod ko? Magandang hapon din sa'yo, iho. Pwede bang makahingi ng kaunting tulong? Kahit isang buwig ng saging lang. Ilang araw na kaming hindi nakakakain kaya kung pwede, kahit kaunti lang. Yun lang ho ba? Naku, dapat kanina pa kayo nagsabi. Akala ko kasi nagpapahinga lang kayo dyan eh. May isang buwig na hinog doon, no? Sa inyo na lamang yan. Ali po kayo. Pinalapit ni Raymond ang dalawang matanda. Hinayaan niya itong kumain ng kumain. Halatang gutom. Panay subo kahit puno pa ang bibig. Inabutan na rin ng tubig. May tira pa sa kanyang baon kung kaya't binahagi. Kaso nga lang habang tinititigan ang mga ito, unti-unting nagbibigay ng senyales ang tangan. Pinagmasdang maigi ang dalawa hanggang sa lumitaw ang grupo ng rebelde.
Agarang binalaan ang mga matatanda na huwag gumawa ng anumang kilos. Sinalubong niya ang grupo. Hindi siya kinabahan dahil kilala ang isa sa mga ito. Binata, kilala mo ba ang dalawang yan? Pinakain mo pa talaga. Wika ng rebelde, habang masamang tumititig sa matatanda. Panay lang sa pagkain ang mga ito. Kunot noong sumagot si Raymond. Bakit naman ho, alias Dido? May problema po ba kayo sa kanila? Hindi mo na dapat pinansin ang mga yan, Raymond. Hindi sila ordinaryong tao. Alam mo na ang sinasabi ko. Ibalato mo na sa amin ang mga yan. Ikaw umuwi ka na. Mga bata, pwesto! Siguraduhin matatamaan sa ulo o puso para matapos kagad. Teka, sandali lang naman. Ano bang problema? Bakit? Nagulat si Raymond. Wala na sa kinauupuan ang dalawang matanda. Sabi ko naman sa iyo hindi sila ordinaryo. Dumaan sa kuta ang mga yon. Nagpaawa kaya tinulungan namin. Pinakain, pinainom. Pero bumalik kinagabihan Hindi lang isa o dalawa sa mga tauhan kong pinaslang ng mga yon. Maging ang anak ng kasama namin dinali din. Teka, hindi ba may pinsan kang bata? Mabuti pang umuwi ka na bago pa may mangyaring masama. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng mga yon. Maglilibot kami sa lugar. Hagilapin kahit saang liblib magtago. Kilusta mga bata. Mag-iingat ka, Raymond. Dali-daling kumilos ang grupo. Si Raymond naman tinakbo ang daanan pauwi. Laking ginhawa nang makita si Mikoy. Natutulog ito. Bumalik na lamang sa labas para balikan ang saging. Makalipas ang ilang sandaling pabalik-balik sa paghahakot. Dito natigilan ng mabungaran si Mikoy. Nakaamba sa bintana. Nakatitig sa kanya pero ang mga mata ay kakaiba. Dito napansin ang senyales ng mutya. Nang maintindihan ng kaganapan, kagad umarte ang binata. Mikoy, halika. Kumain na tayo dito. May natabi akong ulam mula kaninang agahan. Hindi pa naman panis, kaya pagtsatsagaan na lang natin. Habang hinahanda ang mesa, napansin ni Raymond ang dahan-dahan nitong paglapit. Hindi na ito bata. Nag-iba na ang hubog. Maigpit ang pagkakahawak sa tinidor. Akmang kakalmutin ay inunahan. Tumagos ang tinidor sa mata nito. Hinawakang mabuti at diniinan ang pagsaksak. Dahan-dahang napalod ang aswang habang humihiyaw. Sinaksak ng sinaksak hanggang sa hindi na maipinta ang itsura. Dali-daling hinanap si Mikoy. Wala na ito sa tahanan. Wala rin sa mga lihim na taguan sa silong at sa ibang bahagi ng paligid. Walang bakas na may naglabas-masok sa mga ito. Kinabahan na ang binata. Naisip ang sinabi ni alias Dido kanina. Sa paghahanap, nakasalubong ang grupo nito. Alias Dido, nakita niyo ba ang pinsan ko? Wala siya sa bahay. Hindi ko mahanap. Hindi din namin nakita. Hindi ba nagmamadali kang umuwi kanina? Iho, baka tinangay ng matatanda yon. Ang ginawa nila sa mga tauhan ko, pinalitan ng replika. Inakala naming sila yon, yung pala mga aswang na. Mataas na uri ng panlilin lang ang ginagamit nila. Napasabunot ng buhok si Raymond. Nag-aalala para sa kalagayan ni Mikoy. Hindi naglaon dumating ang kasama ni alias Dido para ibalita ang natuklasan. Nahanap ang matatanda at kinumpirmang may kasamang bata. Sabay silang sumugod. Naabutan sa kuweba ang dalawang aswang na handa na para biktimain si Mikoy. Dali-daling nagpaputok ang mga rebelde para iligtas ang bata. Natarantang tumakas ang mga halimaw. Kinuha ni Raymond ang pinsan. Nanginginig ito habang sinisisi siya. Hindi na lamang pinansin. Ibinilin muna kay alias Dido. Hoy, saan ka pupunta? Baliw ka ba? Susundan mo mga aswang. Nahihibang ka na ba, Raymond? Alam ko ang ginagawa ko. Pakibantayan muna si Mikoy. Liligpitin ko lang ang halimaw. Hindi na nagpigil pa ang binata.
Wala ding ideya ang rebelde na meron siyang tangan, kaya ganun na lamang ang reaksyon. Madaling natunton ang kinalalagyan ng mga ito. Nasa gupat pa dahil sugatan ng isa. Maluba ang tama sa tiyan. Hindi iniwanan ng kasama. Tinulungang patigilin ang pagdurugo. Pabirong hinagisa ng halamang gamot. Mga lolo, baka makatulong ang dahon na yan. Lamutakin nyo, tapos ipiga ang dagta sa sugat. Malubha pa naman ang tama mo. Siguradong mamamatay ka. Naalerto ang mga ito. Nang ibalanda ni Raymond ang pangil ng kidlat. Salitan ang paglunok ng dalawa. Ang isa ay naghamon, pero tinawanan ng binata. Iho, pabayaan mo na kami. Nagutom lang kaya naisipang tikman ng bata. Pasensya ka na. Hindi namin yun natuloy kaya hayaan mo na kaming makalayo. Ipinapangako ko hindi na kami papalik. Pasensya na rin, Manong. Pinsan ko ang biniktima nyo. Nakaugalian ko kapag merong nag-agrabyado sa kanya. Hindi ko pinapatawad. Kung sana hindi nyo ginalawang bata, malaya kayong makakalis sa lugar na ito. Iho, palampasin na lang natin. Matanda na kami. Napapadala sa mga kilos na hindi pinag-iisipan. Maawa ka. Hindi na kami babalik sa lugar. Ganon ho ba, Manong? Malaki ang respeto ko sa matatanda. Pero kapag pinsan ko ang pag-uusapan, ibang sitwasyon na yan. Sana magkaunawaan tayo sa parting ito. Nagkatinginan ang dalawa. Ilang sandali pa nagbago ang anyo at sabay na sumugod. Hindi mahirap kalabanin dahil sugatan ng isa. Pareho pang matanda. Mahina ang kilos. Pasimpleng binagsak ni Raymond. Hindi na rin pinalampas. Bumagsak ang mga itong nalagutan ng hininga. Nagmamadaling pinuntahan ang kuta ni alias Dido. Hindi maiwasang mangamba dahil naabutang nilulusob ng kalaban. Marami na ang nakahandusay mula sa magkabilang panig. Nang masipat si Mikoy, mabilis ang kumilos. Yakap-yakap ang pinsan habang tsumitsyempo. Matagumpay na nakaalis sa kuta pero pagbaba ng bundok, may nakasalubong na grupo. Hindi mabilang kung ilang baril ang nakatutok. Napatiimbag ang si Raymond habang tinitignan ng mga ito. Hindi nagtagal, dumapa ng magpaputok. Siniguradong matatakpan ng katawan ni Mikoy. Damang-dama ng binata ang bawat lapat ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi may tatanggi, nakakaramdam na rin ng sakit. Gayunpaman, pumanig pa rin ang swerte. Isa-isang nagbagsakan ng grupo. Nang mag-angat ng tingin, nakita si alias Dido. Pasensya ka na, Raymond. Ayos ka lang ba? Ilang ulit kang binaril ang mga ito, pero paano kang nabuhay? Hindi sumagot si Raymond. Nagpasalamat na lamang at saka tumalikod. Habang nasa daan, hindi niya maiwasang huminto ng ilang beses upang kapain ang ulo. Ilang bala na ang tumama rito kung kaya't bahagyang kumikirot. Raymond, wag ka munang mamatay ha. Hindi ko alam kung paanong mabubuhay sa mundo na puro putok ng armas ang maririnig eh. Gamutin mo yung sugat mo para hindi ka mamatay oh. Naantig ang puso ni Raymond sa sinabi ng bata. Naawa ito. Namulat sa kalagitnaan ng hindi matapos-tapos na hidwaan sa pagitan ng militar at rebelde. Minsan pang sumisingit ang banta ng aswang. Tinapik niya ito sa balikat. Mikoy, hindi pa ako mamamatay, kaya huwag kang magsabi ng ganyan. Pumasok ka na sa loob. Sige na, magpahinga ka na. Naupo sa dulo ng hagdan si Raymond. Napabuntong hininga sa mga kaganapan. Napaisip ng mabuti sa sinabi ni Mikoy. Kahit sabihin pang 11 anyos pa lamang ito, wala pa masyadong muwang. Maagang nawala ng pamilya. Eto ngayon, nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Nang makabuo ng pasya, benenta ang lahat ng mga aning prutas. Nang sapat na ang pera, walang pagdadalawang isip na linisan ang lugar. Lumipat sa Iloilo
Hinanap ang malayong kaanak na nakasalamuha noon. Nakiusap na makitira hanggang sa paglipas ng panahon, nakapunda ng pagpapagawa ng sariling bahay. Doon sila tumira. Unti-unting kinalimutan ang masalimuot na karanasan na dulot ng mga rebelde at aswang. Tangan-tangan pa rin ni Raymond ang pangil ng kidlat na lumulusaw sa katawan ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tonyo. Taong 1986. Liblib na Pook, Kidapawan. Halos maiyak si Tonyo nang makarating sa lugar. Hindi inasahang mahirap lakarin. Walang sasakyang pwedeng magatid sa tahanan ng hinahanap na ama. Nabutas ang suot na sapatos sa naglalakihang bato sa daan. Nagkaputik ang damit at ang dalang bagahe dahil kakatapos lang ng ulan. Basang-basa na din siya. Lintik talaga. Ang sabi pagbaba ng bus, nasa harap kagad yung bahay ng magaling na bayani na yan. Pero ito kailangan pang maghirap. Kung alam ko lang na ganito, sana hindi na ako tumuloy. Nakakainis talaga. Wika ni Tonyo sa sarili. Napabuntong hininga. Kinarga sa balikat ang bagahe upang hindi na madagdagan ng putik. Pagkatapos ay tumuloy na sa paglalakad. Pagdating sa unahan, hindi maiwasan ang pagkadulas. Dumiretso pa sa paliguan ng kalabaw. Sobrang lintik talaga. Bayani, buwisit ka. Makarating lang ako sa inyo, lagot ka sa akin. Wika ni Tonyo. Dali-daling bumangon, naghilamos gamit ang natirang baon na tubig. Iho, naunahan mo yata sa pagligo ang kalabaw ko. Sandali, bagong tao ka ba dito? Ngayon pa lang kita nakita eh. Saan ka ba pupunta? Sa pormahan mo parang tubong Maynila ka. Naligaw ka ba? Tanong ng magsasaka. Kakarating lang nito at hila pa ang kalabaw. May hinahanap lang pong tao. May kakilala po ba kayong bayani? Bayani, hindi ko alam yung apelido basta yung mahaba yung buhok. Pagtutroso yung kabuhayan. Wika ni Tonyo. Nahirapan pang ilarawan ang hinahanap na ama dahil walang malinaw na pagpapaliwanag ang binigay ang ina. Siya ni bang tinutukoy mo? Baybayin mo lang ang daanan. Sa dulo makikita mo ang bahay ni Yane. Walang ibang bahay doon kung hindi sa kanya lang. Kaano-ano ka ba niya? Hindi naman masasabing anak. Wala yatang asawa yun eh. Baka nagtataka ka kung bakit ako nagtatanong ah. Kaibigan ko ang taong yon. Gusto ko lang masiguro na mabuti ka. Baka mamaya, kunong kamalasan ang dalin mo eh. Nga pala, Esner ang pangalan ko. Aba ayos ah, ako pa talaga yung malas. Ikaw nga po tong mukhang malas eh. Ang dami mong sinasabi. Mas maingay ka po oh. Mauna na nga ako sa'yo. Wika ni Tonyo. Naglakad sa nasabing direksyon. Ang bastos to na. Kung makapagsalita parang bata ang kausap niya. Kung tutusin mas matanda pa ako sa hinahanap mong bayani. Masumbong nga kita kapag nagkita kami. Dayo ka lang sa lugar pero pasmado yung bunganga. Wika ni Mang Esner. Umiling na lamang habang hinahatid ng tanaw ang papalayong binata. Sa kabilang banda, narating din ni Tonyo ang tahanan ni Bayani. Walang katao-tao sa lugar. Sarado ang mga bintana at pintuan. Maraming pananim sa bakuran. Mga gulay, herbal at bulaklak. Sa likod naman ng bahay ay maraming nakapastol na kambing at merong babuyan. Naroon din ang malawak na taniman ng mais at kamote. Ayos, kung kay Bayani ang lahat ng to, hindi lugi ang pagpunta. Kahit papano may pagkukunan ng pagkain, hindi magugutom. Ang problema ko na lang ngayon, hindi ko alam kung anong ugali niya. Kung magkakasundo ba kami o hindi. Bumalik siya sa bakuran
pero natigilan ng mapadaan sa may bintana. May naririnig siyang nagsasalita sa loob. Hindi niya maintindihan. Idinikit ang tenga sa dingding upang mapakinggang maigi. Kaso nga lang, ibang lengguwahe ang ginagamit. Hindi talaga niya maintindihan. Teka, dayuhan ba tong tatay ko? Ibang lengguwahe yung ginagamit ah. Pero sabi ni nanay, Pilipino si Bayani. Paano ganyan salita yung sinasabi niyan? Siya ba talaga yung nagsasalita? Wika ni Tonyo sa sarili. Upang masagot ang mga katanungan, nagpunta siya sa pintuan, paulit-ulit na kumakatok hanggang sa pagbuksan. Napatingala naman siya nang bumungad ang taong nagngangalang Bayani. Matangkad, naglalabasan ang mga ugat sa naglalakihang braso, hanggang balikat ang haba ng buhok. Masama ang tingin, nakakunot ang noo. Ang lakas ng loob mo mambulabog sa ganitong oras. Sino ka ba? Hindi to tanggapan ng mga nawawala. Wala akong maitutulong sa mga taong naliligaw. Napapitlag si Tonyo. Ngunit hindi siya nagpatinag. Taas noong sinalubong ng tingin ang karap. Ikaw ba si Bayani? Huwag mo akong itaboy na parang aso. Meron kang responsibilidad sa akin. Kung noon, wala akong nagawa ng iwanan mong parang tuta. Pues hindi na ngayon. Malaki na ako eh. Hindi makakapayag na itaboy mo uli. Anak mo ko. Tumabi ka nga sa dadaanan ko. Tutuloy ako dyan. Mas lalong kumunot ang noo ni Bayani sa narinig. Natigilan at napaisip sa takbo ng buhay. Aminado siya. May mga naging kasintahan noon. Pero matagal nang walang balita sa babae. Nasundan niya ng tingin si Tonyo na nakapasok. Komportable pang naupo sa harapan ng hapagkainan. Sinuri nito ang mga ulam na tinakpan. Nang makahanap ng kanin, kumain ito ng walang pasabi. Marami nang naligaw sa lugar na ito. Pero ikaw lang ang bukod tanging walang modo. Sa dinami-dami ng pwedeng maiwan, talagang yung kagaya mo ba? Salamat ka. May ginagawa ako, kaya wala akong panahon sa kakulitan ng kagaya mo. Bitbitin mo ang gusto mong bitbitin. Sa'yo na ang lahat ng pagkain sa mesa. Pati kaldero buhatin mo. Basta lumabas ka. Pinagbuksan niya pa ng pintuan si Tonyo. Mukha mo. Simula sa araw na to, dito na ako titira. Huwag mong takbuhan yung responsibilidad mo. Anak mo ko. Napabuntong hininga si Bayani. Hindi nagustuhan ng inasal ng binata. Humakbang siya at lumapit dito. Hoy, ulupong. Lumabas ka sa tahanan ko. Hindi ko galing ulit-ulitin ang salita kapag nasabi ko na. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Hinugot ni Bayani ang kris. Isang uri ng sandata. Pero sa halip na masindak ay tumawa lang ang binata. Ayos yung sandata mo, baliko. Sino bang gumawa niya ng mga kaltokan ko? Gagawa na nga lang ng sandata, hindi pa tuwid. Lasing ba yun? Masyadong matabi lang dila mo, iyo. Ang lakas ng loob mong pagtawanan. Ang isang pambihirang sandata na ginagamit pang tugis sa mga nilalang. Baka gusto mong mabilang sa kanila. Hindi ka aswang, pero pwede kitang patayin. Kalma lang. Hindi mo ba napapansin? May pinagbanahan lang ako. Gusto mo kong patayin? O sige. Kung kaya mong patayin ang taong mismong mula sa dugo at laman mo. Muling napabuntong hininga si Bayani. Nagkikiskisan ang mga ngipin sa labis na gigil. Hindi niya inasana sa kalagitnaan ng pagdarasal. May ligaw na binatang manggugulo. Ito pa ang pinakitang asal. Pinipilit mong anak kita, sige. Pagbibigyan kita ng oras para magpaliwanag. Siguraduhin mo lang na aakma ang mga salita mo. Dahil kung hindi, puputulin ko yung dila mo. O sige, makinig ka. Kapag ako naman yung tama, ikaw ang may bigwas sa akin. Pinaliwanag ng binata ang buhay niya at ng ina
na dating kasintahan ni Bayani. Hindi lang nito nalaman na may anak sila dahil lumuwas ng Maynila at nang tumagal nakapag-asawa ang babae na isang alagad ng batas. Pero nasawi pagkasangkot sa isang operasyon. Ang matindi pa, nadamay ang ina dahil sa maling akala. Bago ito pumanaw, naikwento ang tungkol kay Bayani na siyang tunay na ama ni Tonyo. Dahil naiwang mag-isa sa buhay, napilitang hanapin sa kasuluk-sulukang bahagi at ito siya ngayon. Nasa tahanan mismo ni Bayani. Matapos ng mahabang usapan natahimik si Bayani. Walang masabi sa mga kaganapan. Ang huling balita, iniwanan ng kasintahan pero ngayon ay may nagpakilalang anak. O ano, ayaw mo pa ring maniwala? Bahala ka basta dito ako titira sa ayaw at sa gusto mo. May banyo ka ba? Gusto kong maligo, ang baho ko na eh. Nadulas ako sa putikan papunta rito. Itong lugar nyo nakakasar, ang hirap ng daan. Teka, sandali. Hindi ako kumbinsido na anak kita. Pero nandun sa likod, sa tabi ng babuyan ng tubig, maligo ka. Pwede ka ring malunod kung gusto mo. Huwag mo muna akong guluhin dahil may kailangan pa akong tapusin. Gawin mo kung anong gusto mo. Gagawin ko rin kung anong gusto ko. Tugon ni Tonyo. Lumabas ito ng tahanan at nagtungo sa paliguan. Samantala, iwinaksi muna ni Bayani ang pag-iisip sa presensya ni Tonyo. Ipinagpatuloy ang naudlot na dasal. Muli niyang binitbit ang libro at saka sinimulang basahin ng nakasulat na Latin. Ginawa ito sa tahimik na paraan. Pagkatapos, isinunod ang pag-oorasyon sa tangang medalyon at sa sandatang ginamit sa pagpuksa ng mga nilalang. Sa kalagitnaan ng ginagawa, napansin niya ang presensya ni Tonyo. Nakamasid ang binata, sumilip sa butas. Pasimple siyang kumuha ng pantakip at itinapal. Nagpatuloy sa pag-oorasyon. Pagkatapos ng lahat, lumabas siya at muling nakasagutan ang binata. Akala mo siguro wala akong naririnig. Aminin mo nga, miyembro ka ba ng kulto? Ang sabi ni nanay, may ganyang grupo dito sa Mindanao eh. Kung kasapi ka, matanong ko nga, ano bang ginagawa nyo? Pumapatay ba talaga kayo ng tao tapos binibenta nyo yung lamang loob? Umiinom ka ba ng dugo? May paniniwala kasi na kapag uminom ng dugo ng tao, yung buhay daw naduduktungan. Kaya siguro buhay ka pa hanggang ngayon kasi Kung may bitbit akong patalim, putol na sana ang dila mo. Tahimik na tao si Andrea pero ikaw, sinasabi mong anak ka. Ang bastos mong magsalita. Kakarating mo lang sa lugar na to, sa tahanan ko. Pero ayaw tumigil ng bunganga mo. Naririndi na ako. Wika ni Bayani. Pinutol ang pagsasalita ni Tonyo. Kaso nga lang, wala itong balak na tumigil. Ay sus, naiya pa. Aminin mo na. Kahit sumilip lang ako sa butas. Nakita ko pa yung mga gamit mo, may mga kandila, may libro, may anting-anting pa. Naguguluhan tuloy ako kung miyembro ka ng kulto o mangkukulam. Alin ba sa dalawa? Hindi nagpigil si Bayani. Hinila pa itaas ang binata. Dali-dali naman itong kumapit sa kamay niya. Makikita rin ang takot at pagkabigla sa mga mata. Kapag sinabi kong manahimik ka, tumahimik ka. Hindi uso sa akin ang pasensya. Kung gusto mong sikatan ng araw, sumunod ka sa bawat sasabihin ko. Maliwanag ba? Oo, maliwanag, ibaba mo na ako. Ibinaba siya ni Bayani at sa mga sumunod na sandali. Naging tahimik sa takot na malagot muli. Nilinis ni Bayani ang kabilang kwarto na ginawang tambakan ng mga kagamitan na hindi mapapakinabangan. Inilabas ang lahat ng mga ito at sa silong isiniksik. Binigay na rin sa binata ang sariling papag. Walang ibang higaan sa tahanan kung hindi iyon lang. Pagkatapos ay pinagluto ng hapunan. Tahimik silang nagsalo. Ipinagpapasalamat din niya ang pagtikom ng bibig dahil lumipas ang oras na walang ingay. Makaraan ng ilang sandali sumapit ang gabi. Nasa bakuran si Bayani.
Inaantay ang pagdating ng kaibigan na si Mang Esner. Napag-usapan ng dalawa na mag-inom dahil nakabenta ng kalabaw. Paring Yade, pasensya na kung natagalan ako ha. Ang bagal kasi ni Mang Rito eh. Ilang ganun lang ng lambanog ang binili pero halos 1 oras ako nagantay. Siyempre hindi mawawala ang pulutan. Dumaan pa ako sa pinsan ko na nagkatay ng aso. Masarap to. Ayos ah. Kapag ikaw talaga nagaya ng inuman, kumpleto. Mula sa lambanog hanggang sa pulutan. O tara, tagay na. Nga pala, may nakasalumuha akong binatilyo sa daan kanina eh. Ang bastos ng bunganga. Ikaw ang hinahanap. Nakarating ba dito? Sino nga ba yun? Ewan ko dun. Huwag mo nalang isipin, dumating kanina, sinasabing anak ko raw siya kay Andrea. Aba malay ko kung totoo. Nagpupumilit kaya hinayaan ko muna. Nandun sa loob. Nagpapasok ka ng taong hindi mo kilala. Parang yan eh. Parang bago yan ah. Hindi ka naman basta nagtitiwala eh. Nagpatuloy ng binatilyo. Maliban sa sobrang bastos ng sagutan eh, ang sarap kutusan. Pasensya ka na pare ah. Pero nakakainis talaga ang batang yan. Siga-sigaan ng aste. Tama ka. Mukhang kailangan ko ng mahabang pasensya hanggat nandito ang batang yan. Nga pala maiba tayo. Ano ba ang balita sa aswang nung nakaraang araw? Wala na akong narinig tungkol sa nilalang na yun ah. Naayos na ba? Hindi pa. Tinutugis ng kabilang grupo. Ewan ko kung mauhuli. Pulpul naman ang mga yun eh. Nagpapalakas sa mga tao para mapuri pero wala namang gawa. Puro salita mga peste. Ikaw ba? Wala kang gagawing hakbang, magsabi ka lang. Ako may iwan dito sa tahanan mo para magbantay sa mga alagang hayop. Pag-iisipan ko pa. Ang sabi kasi ni Mang Hernan, may lapang aswang. Ito rin pala ang sinisikap nilang mahuli pero hanggang ngayon hindi magawa. Mautak din kasi. Umaatake sa oras na walang makakapansin kahit antingero. Papakinggan ko muna ang takbo ng panahon. Nakahanda na rin yung mga gamit ko. Sa kabilang banda, habang nag-uusap ang magkaibigan, dahan-dahang pumuslit sa kwarto si Tonyo upang alamin ang nasaksiyang gawain ng ama kanina. Pagpasok, bumungad ang librong punong-puno ng iba't ibang simbolo at mga salitang iba ang pagkakasulat. Ang umagaw ng atensyon ng binata, ang medalyong anting-anting na nakapatong sa mesa. Nilapitan niya ito at kinuha. Kung ilalarawan ng bagay, hugis trianggulo na may nakaukit na letrang A sa bawat kanto. Merong mata sa gitna at salitang Roma. Sa ibaba nito, hindi na rin naituloy ang tangkang paghalungkat sa mga kagamitan. Nang marinig ang boses ni Bayani, napapitlag siya sa gulat. Akala ko ba malinawan na pag-usapan nating dalawa? Bakit umaandar na naman ang pagiging pakialamero mo? Lumabas ka! Dali-daling lumabas ng kwarto si Tonyo. Natigilan nang makita si Mang Esner. Nagpakilala kang anak na yan eh. Pero yung asal mo pang rebelde. Mabait na tawang kaibigan ko. Hindi katulad mo. Hoy bata, umaming ka nga. Gumagawa ka lang ng kwento ano? Nagpapanggap ka na anak na yan eh. Dahil may masamang binabalak. Tama ba ko? Hindi pa nangangalahati ang galon ng lambanog pero lasing ka na. Hindi ko galing magsinungaling manong. Totoong anak ako ng taong to. Nasa inyo na rin kung maniniwala o hindi. Basta nagsasabi ako ng totoo. Makatulog na nga. Wika ni Tonyo. Pumasok ito sa kwarto. Tinalikuran ang matanda. Sayang. Malalaman ko na sana kung anong klaseng kababalagan yung ginagawa ng taong yun sa kabilang kwarto. Nahuli pa. Basta, kung hindi man siya miyembro ng kulto, posibleng isang mangkukulam. Kaya siguro iniwan ni nanay. Kampo ng kasamaan, halata naman sa itsura. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Wika ni Tonyo sa sarili. Umiling na lamang at saka sumampa sa higaan. Kinabukasan, pagkagising unang nabungaran ni Tonyo ang may hinang pag-usal mula sa kabilang kwarto. Dali-dali siyang sumilip. Nakita ang ama na nakaluhod karap ang altar. Hawak ang libro
May binabasa mula rito. Dahil sa lengguwaheng gamit, hindi niya maiwasang kilabutan. Pakiramdam pa'y anumang oras may lalabas na nilalang pagkatapos itong sambitin. Minabuti na lamang manahimik habang pinapakinggan ng mga ito. Ilang sandali pa. Natapos at lumabas ng silid si Bayani. Kahit umakto ka na parang walang nangyari, huli ka na. Nakita kitang sumilip eh. May pagkain dyan sa mesa. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Kumakain ka naman siguro ng gulay ano. Yan lang naman ang nakain. Ganyan ang pagkain dito ha. Kung gusto mo ng karne o ibang putahe, maghintay ka hanggang sa araw ng sahod ko. Papasok muna ako sa trabaho para may pangtusto sa'yo. Maiwan ka dito sa bahay. Bibilinan kita ng isang bagay na dapat mong tandaan. Huwag na huwag kang pupunta sa malayo kung sakaling maisipan mong lumabas. Baguhan ka sa lugar. Mahirap na. Baka maligaw ka. Mahirapan pa ako sa paghanap. Alis na ako, Ulupong. Tonyong pangalan ko, hindi Ulupong. Eto, may pangalan yung tao tapos tatawagin ng kung ano-ano. Pag-alis ni Bayani, dali-dali siyang pumuslit sa kwarto upang masuri sa ikalawang pagkakataon ang mga kagamitan, kaso nga lang wala nang naabutan. Malinis ang mesang pinaglalagyan, maging ang mga kandilang nakatirik sa gilid ay wala na rin, maging ang libro at iba pang gamit. Itago mo man ang lahat ng yon. Hindi pa rin mababago ang tingin ko sa'yo. Isa ka mang kukulam. Pinapagalitan pa ako kasi matabil daw yung dila ko. Pero siya naman yung may masamang ginagawa. Ay nako, naging tatay pa kita. Mabuti hindi ako lumaki sa poder mo. Pagkalipas ng ilang sandali, naglibot-libot siya upang makita ang lugar. Unang bumungad ang mga magsasaka na abala sa gawain. Meron namang mga kalalakihang naglalakad patungong bundok. Ang sabi magtotoroso ang mga ito. Hinanap niya si Bayani pero hindi nakita. Ibinaling na lamang ang pansin sa mga matatanda na nagtatanim ng mais. Tahimik siyang nanonood. Hindi rin nakaligtas sa tsismisang pinag-uusapan ng mga ginang sa tabi. Grabe yung nakita kong sinapit ng bata na ko. Mahihimatay ka talaga. Nakabukas yun dyan. Nakalabas ang lamang loob. Namumutla ang katawan kasi wala ng dugo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Paulit-ulit na lang tayong dinarayo ng aswang. Huwag kang mag-alala. Sigurado, hahanap ng paraan si Bayani upang mapuksa yan. Ay siya pa, ang galing na manonogis nun. Matuntun lang yan ang pinamumugaran ng pesteng nilalang. Ubus ang mga yon. Kunot ang noo ni Tonyo nang marinig ang pangalan ng ama. Hindi muna siya sumingit sa usapan sa pag-aakalang nagkataon lamang at ibang tao ang tinutukoy. Oo nga pala, sobrang takot ko. Nakalimutan ko meron pala tayong tagapagtanggol. Kung nakarating lang sana kay Bayani ang pananalakay ng aswang sa ibang lugar, walang taong mabibiktima, maaaksyonan niya kagad. Pero hindi tayo lugi kasi dito sa atin maayos ang buhay. Payapa, dahil isang maling galaw ng aswang, tapos ang buhay niya. Si Bayani pa, walang awa yan sa mga nilalang na mapangahas. Hindi kumikilala kahit anong uri ng halimaw. Huwag lang talagang magkamaling pumarito at makikita nila. Ama, nang matanong ko lang po, sino yung tinutukoy niyong Bayani? Hindi naman po siguro yung taong nakatira sa bahay na yan, ano? Ay siya nga, iho. Kung hindi mo na itatanong, ang tapang ng taong yan. Kahit anong uri haharapin kakalabanin. Siya ang bukod tanging tagapagligtas sa amin laban sa mga nilala. Mahalagang tao yan. Mahalagang tao? Sus, pati ang mangkukulam na kagaya niya hinahangaan niyo. Siguro tinamaan kayo ng orasyon kaya nagkaganyan. Mga manang, dyan ako sa tahanan na yan nakatira. Isang gabi pa nga lang ako, ang dami ko nang nalaman sa pagkatao niya. Kampon ng kadiliman. Nagdarasal na parang nagtatawag ng demonyo. Abay lokong bata to. Diyan ka pala nakatira eh. Bakit ganyan ka magsalita kay Bayani? Bawiin mo. Ikaw pa nga mukhang mas kampo ng kadiliman.
Ano-ano ka ba niya, bastos na bata ka? Ang buti ng tao tapos gaganyanin mo. Hindi makapaniwala si Tonyo nang talikuran ng dalawang manang. Nabaling din ang pansin sa paglapit ni Mang Isner. Oy, Ulupong! Narinig kong sinabi mo tungkol sa kaibigan ko. Kung makapagsalita ka, kala mo kilalang kilala sa bayani. Naiintindihan ko naninibago ka sa lugar lalo na sa buhay ni Yani. Pero isa lang ang masasabi ko. Mabuti siyang tao at hindi magkukulam. Nung sinasabi mo diyang, ay nako, tumutugi siya ng aswang. Hindi nagdadala ng sakit sa mga tao. Di kayo na yung maalam. Pasensya naman. Wika ni Tonyo. Pero sa kaloob-looban, hindi pa rin mawala sa isip ang naunang sinabi. Sa paningin niya, masamang tao ang pinupuri nilang bayani. Oo, tatay ko siya. Pero parang ang sama ko naman kung kukonsintihin ko yung ganyang gawain. Kung makapagsalita sila parang nakita nila ang galawan ni bayani sa loob ng bahay. Ako nga naging mali gayong nasaksiyan ko at narinig ang lahat. Bahala nga kayo dyan. Sa muling pagsapit ng gabi, hindi nakatiis si Tonyo. Maghapon siyang naiwan sa tahanan at dahil walang balita mula kay bayani, nagpa siyang hanapin sa kagubatan. May iilan siyang nakasalubong na kasama nito at sinabing nagtatrabaho pa ang ama. Pinuntahan niya ang kinalalagyan. Sa halip na pumuputol ng kahoy ang maabutan, napansing umuusal ito ng dasal habang nakatingin sa madilim na bahagi ng paligid. Maigpit din ang pagkakahawak ng patalim. Tinawag niya ito pero sumenyas lamang na umalis. Ano ba? Mamaya na yung kalokohan mo. Kanina pa ako nagugutom eh. Wala akong mahanap na maluluto sa bahay kaya anong kakainin ko? Halika na! Nakarinig siya ng malakas sa pag-angil. Napatras. Mula sa hindi kalayuan, lumitaw ang pagbumuka ng isang aswang. Dali-dali itong hinamon ni bayani. Oy Lupong, umuwi ka. Sa bahay mo ko antayin. May saging sa silong, tinakpan ko na mga dahon. Hinugnama ngayon kaya pagtiyagaan mo na lang. May tatapusin lang ako dito bago kita ipagluto ng hapunan. Ang gutom makakapaghintay, pero itong anak ng demonyo, hindi. Kaya lumakad ka na. Wika ni bayani. Pero sa halip na sumunod si Tonyo, dali-dali pang sumunod nang magabulan ang ama at ang aswang. Natatakot pero gustong makita ang mangyayari. Kuryoso sa kung anong magagawa ni bayani. Hindi nakalayo ang nilalang. Binato ng patalim. Tumarak sa likuran. Napalod na lamang sa lupa habang pilit na hinuhugot. Hindi rin mahawakan dahil napapaso sa tuwing susubukan. Lumapit si bayani at siya mismo ang humugot. Mabuti na isipan mong lumapit sa oras sa magsiuwian ng mga kasama ko. Kanina pa kita napapansin pero binabaliwala ko lang. Mas magandang makipagtuo sa kagaya mong hayop ng dalawa lang tayo. Sakit ba? Isang saksak pa lang yan. Pero nakahandusay ka na. Gusto ko pa sanang makipaglaro sa'yo eh. Kaso may ulupong na nag-aantay sa bahay. Muling nag-usal si bayani. Ginilita ng leeg ang aswang. Nagpatuloy sa pagsambit ng orasyon si bayani habang nililigpit ang katawan ng nilalang. Habang pauwi sa tahanan, tahimik na nakasunod sa kanya si Tonyo. Kanina pa kita sinabihan na umuwi, pero sabay pa tayo nakarating. Oh, natahimik ka. Nakakita ka lang ng pagtugis, napipi ka kagad. Wika ni bayani. Naghugas ito ng kamay at saka nagtungo sa kusina upang magluto ng hapunan. Akala ko kasi mangkukulam ka eh. Nagsasalita ka ng mga salita na di ko naman naiintindihan. Naiintindihan ko. Walang problema sa akin. Wala kang alam sa ganitong bagay. Ang tapang mo kanina. Pinanood talaga mula umpisa hanggang dulo maiksing laban namin ng aswang na yun. Pero delikado ang ginawa mo. Pwedeng ikaw ang balingan ng aswang. Kapag hindi ko napatay, madadamay ka. Wala eh. Gusto ko makita ko ano yung gagawin mo eh. Teka, di ba kinalmot ka? Bakit walang sugat? Kung naririnig mo ang mga sinasabi kong orasyon,
At nakita mo ang suot kong medalyon. Yan ang visa. Sa tulong yan, protektado ako. Tumatama ang mga atake nila pero hindi ako nagkakasugat. Kung inaakala mong mangkukulam ako miyembro ng kulto dahil lang sa mga naririnig mo, nagkakamali ka. Dasal at orasyong Latin ang tawag dito. Sinabi ko na para malinawan ka. Sandali, nagbagong tono ng pananalita mo ah. Nakalunok ka ba ng kuliglig habang nasa gubat? Hindi. Nahiya lang ako sa sinabi ko tungkol sa'yo. Pasensya na po kayo ah. Ayos lang. O siya, antayin mo. Magluluto ako. Maya-maya, may ilang itlog na dyan. Yan na lang muna. Wala tayong ibang pagkain dito eh. Masanay ka na rin. Nga pala, anak kita hindi ba? Sa totoo lang, nararamdaman ko naman na hindi ka nagsisinungaling. Tinatanggap kita sa bahay. Pero siguraduhin mo na hindi ka mangingialam sa ginagawa ko. Lalo na mga gamit na nasa kabilang kwarto. Yan yung itawag mo sa akin. Huwag ama o tatay, hindi ako sanay. Nang sa ganun maging magaan ang pakikitungo natin sa isa't isa. Alam ko maging ikaw naninibago sa sitwasyon nating dalawa. Pero aminin ko, bago ka pa dumating dito, alam kong papunta ka na. Tumango si Tonyo. Napahinga ng malalim. Nakaramdam ng pagsisisi sa mga binitawang salita. Aminado siyang pabalang sumagot. Pero napagtanto, dapat munang alamin ang katotohanan bago magbitaw ng mga sasabihin, lalo na kung patungkol sa kilos ng isang tao.